Hello guys, this is Engineer Bonjovi Arbello and you are watching CBAX. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. So this is our problem number 2 for reinforced concrete design, WSD, analysis of singly reinforced beam. Actually, this problem is kaparehas lamang ng ating problem number 1. Ang pinagkaiba nga lang nila, ang ating problem 1 ay merong given na 60 kN samantalang sa ating problem number 2, ang given naman ay 120 kN. So kagaya sa ating problem number 1, kailangan nating malaman kung magkakrak ba ang ating concrete based on the given moment. Pero same pa rin naman yung mga properties natin. So, ibig sabihin, dito sa ating problem number 1, pwede na natin kunin itong part ng solution na to. Ayan. So, i-copy-paste na lang natin. Tapos, ang magbabago lamang dito ay yung sagot natin sa FCT. Kasi ang given na moment natin dito is 120 kN. So, palitan natin to. Gawin natin tong 120 kN. Tapos, magbabago ang sagot natin dito. Ito rin, magbabago ang ating conclusion. Pati, ito. Yan. So, this is 120 times 10 raised to 6 multiplied by 600 minus y bar 317.45 over moment of inertia with respect to neutral axis, which is 7142.85 times 10 raised to 6. So, ang sagot dito ay 4.75. So, ibig sabihin, ang nakuwang tensile stress ng ating concrete under sa 120 kN na moment ay 4.75 megapascal. Samantalang, ang ating modulus of rupture, which is, kumbaga, pinakasagad or pinaka-maximum stress na pwedeng i-carry ng ating concrete under sa tension ay 3.28 megapascal lamang. So, ibig sabihin, since ang ating FR is less than sa ating actual tensile stress ng 4.75, therefore yung ating section ay magka-crack. Yan. Magka-crack na yung ating section. So ngayon, i-extend natin to. Kasi ito yung first solution natin, di ba? Para ma-solve tong mga to. Yan. Ito palitan natin kasi ito under lamang sa sa uncrack. So gawa tayo ng isa pa. So, gagawa tayo ng panibagong location ng neutral axis kasi magka-crack na yung ating concrete, di ba? Yan siya. Okay, then kung crack na tayo, wala na tayong di natin kailangan to. Hanggang doon na lang tayo sa bakal. So, ito yung ating transform section para sa bakal. Then, ito naman para sa concrete na kung saan siya ay magka-crack na. Yan. So, lagay natin yung properties. This is 350. Tapos, ito naman, ang distance ng ating neutral axis is, or distance ng neutral axis natin from the outermost compression fiber is distance C, which is equivalent to KD. Yan. Ito pa bang kulang? Yes, ito. Hindi na siya N-1. Bakit? Kasi nag-crack na di ba? Hindi na siya nakapaloob sa concrete. So, therefore, this is equivalent to NAS. So, ang tanong ngayon, paano natin ma-solve yung C? So, ma-solve natin ang C, di ba, gamit ang moment of area. So, ang ating moment of area sa top ay equivalent sa moment of area sa bottom. So, M top is equivalent to M bottom. Ano ang moment area natin dito? Ang area natin ay 350 multiplied by C. Then, ano ang kanyang moment arm? With respect to neutral axis, kalahati ng C.
So therefore, this is C over 2. Then area natin sa baba. Then ang distance niya from its neutral axis is distance 530. Then ibabawas natin yung C. So this is 530 minus C. So therefore, ang ating C is equivalent to 350. Then dalawa yung C, no? So that is C squared. Then over 2 equivalent to, and yes, ang ating equivalent to NAS. Ano ang ating N? Okay, 8. Ang AS is 784 pi. Then multiplied by 530 minus C. So, ang sagot natin dito ay 194.391. Millimeters. So, kung meron nating C, pwede nating masolve yung K. So, therefore, ang ating K is equivalent to C divided by effective depth. Divided by effective depth na 530. So, ang ating K is 0.367. Pwede rin naman itong 4 decimals. Ngayon, kung meron tayong K, masolve naman natin yung J, which is equivalent to 1 minus 1/3 of K. So, this is 0.878. So, nakuha natin itong mga factors na to. Shade na lang natin. Yan. Tapos, i-shade rin natin ng yellow yung ating C. Ngayon, ano ulit ang pinapahanap? Determine the stresses in concrete and steel. So, dito, ang stress na lang talaga natin ay para sa compressive stress sa concrete tapos sa FS or sa bakal. Wala na tayong FCT kasi di ba nag-crack na nga. Di ba? Nag-greater na tayo sa sa FR. So, wala na yun. So, hanggang na lang tayo FC and FS. So, ang ating FC is equivalent to moment then multiplied by C over I and A. Ngayon, iba na yung ating I and A kasi ito uncrack. So, kailangan makuha naman natin yung ating moment of inertia with respect to neutral axis sa crack section. So, siguro tanggalin natin siguro to kasi di naman natin kailangan, no? So, solve natin ng ating I and A. Base multiplied by height, that is C, then cube over 12. Then plus area. Ang area natin ay 350 multiplied by C. Multiplied by, ang distance niya from its neutral axis is, or yung distance ng kanyang centroid papunta sa neutral axis ay C over 2. Then squared. Then para sa bakal, this is NAS multiplied by 530 minus C squared. So, ito yung ating INA for the crack section. 350 times C, that is X, no? Cube over 12 plus N. 350 times C over 2 squared. Then plus NAS, 8 multiplied by 784 pi multiplied by 530 minus C squared. So this is 3076.325. 3076.325 times 10 raised to 6 millimeter to the fourth. So makukuha na natin ngayon yung ating FC and Fs. So, moment natin, 120 times 10 raised to 6 multiplied by C. Okay? Bakit C? Kasi yun yung distance ng ating outermost compression fiber from the neutral axis. That is distance C. So, ang distance natin is X. Then, over INA, 3076.325 times 10 raised to 6. Ito ngayon yung kinikerry na compressive stress ng ating concrete, 7.583 mega
Pascal. Ano naman kaya ang kine-carry ng bakal na stress? So this is Fs over N, hindi ba? So Fs over N, then cross-multiply natin, tataas na yung N. So therefore, Fs is equivalent to N multiplied by moment multiplied by Ys over I and A. So ang N natin is 8. So this is 120 times 10 raised to 6. Ano ang Ys natin? 530 minus C. Over I and A. So that's alpha A. So this is 104.73 mega Pascal. Or pwede rin naman, since sinodo natin yung K dito saka J, pwede natin gamitin yung iba pang equation. Asan ba yun? Okay, ito. Ayan. Yung C multiplied by JD, no? So, M is equivalent to C multiplied by JD. Then M is equivalent to T multiplied by JD. So, dito, ang ating C is 1/2 of FC multiplied by K. Tama ba? Multiplied by B multiplied by JD. Dito naman, this is equivalent to NA S multiplied by Fs over N. So, cancel yon. Ang matitira dito is AS na lang. Ayan, AS multiplied by Fs multiplied by JD. So, una natin dito. Makukuha natin FC. Ito naman, Fs. 1/2 of FC multiplied by C multiplied by B. Ang ano, bakit may ano dito? May K. Sorry. At wala na pala yung K, no? 1/2 of FC multiplied by C pala, multiplied by B, then multiplied by JD. Ayan pala siya. Okay, so wala na yung ating ano, K na 0.36. Ayan. Okay, 7.58 mega Pascal. So, di ba napansin nyo, kahit ano yung gamitin nyo rito, dapat parehas lang ang makukuhang sagot. Next naman, AS. AS natin is 784. 784 pi multiplied by Fs, yun yung unknown. Then, multiplied by JD. Pinalagay ko pala yung 350 dito na bura. Ayan. So, AS, Fs, then yung J and D. So, 104.7. So, meron namang discrepancy, pero okay lang naman yun. Hindi naman sobrang laki. Pero kung maging discrepancy natin is umaabot na ng 5, 3, 10, di ba? Masyado nang malaki yun. Kaya hindi na katanggap-tanggap yung ganong kalaking discrepancy. Kaya yan nga, kahit anong gamitin ninyo, pwedeng yung K or J or yung C, pares pa rin yung makukuha ninyong sagot. Kasi yun naman yung sinasabi sa code, di ba? Sabi rito, the distance to the neutral axis in this case is expressed as the fraction of KD instead of C. But, both will yield the same result. Ito yung tinutukoy niya sa ating discussion sa 2.3, the crack cross-section. So that's it, guys. Sana nag-enjoy kayo at marami kayo natutunan sa mga discussion ng mga concept and problem sets ng CEVAX video tutorials. But of course, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. Thank you for watching. God bless everyone. Bye!